you have it. One more, please. Look at the center first. Center in 3, 2, 1. One more. 3, 2, 1. This time a little to your right, please. Sa mga kaibigan natin sa kanan. Okay, in 3. Parang pageant lang. Right muna. 3, 2, 1. Last. 3, 2, 1. And lastly, sa mga kaibigan naman natin sa kaliwa. And 3, 2, 1. Last 3, 2, 1. There you have it. Thank you very much. Si Direk Agwag muna. So dapat hindi kasama sa dalawang question ko to. Direk, linawin mo muna bago magkaroon ng iba't ibang speculations. Bakit wala ang superstar, si Mama Guy, si Nora Honor? Siyempre, excited lahat na pumunta dito. Kala kasama si Mama Guy, no? Pero days before nga, bago mag-press con, tumalat na hindi siya makakarating. Bakit po, Direk? Alam naman po natin na napaka-sensitive po kasi ng sitwasyon ni Ate Guy. So, may advice po kasi sa kanya ang mga doktor po na kapag public gathering, pinalilimit po yung kanyang pagdalo dahil po dun sa kanyang kalagayan. So, in as much as syempre po gusto niya kayo makasama, pero dahil po dun sa ganung sitwasyon, pag bumuti-buti po at binigyan siya ng clearance, baka po makapunta siya sa premiere. So, nilalaan lang po namin sana dun sa mas mga importanteng event. Kasi nga po, pinipili lang po niya talagang sa ngayon. No, but she's going to promote o hindi rin po? She is, pinag-uusapan po lang ng paano po siya kahit mag-send po siya sana or mag-promote via Facebook or ibang social media para po sa kanyang mga fans. Yan. Thank you, Direk. Ito na, una kong tanong. Yan. Siyempre si Miss Bianca Umali. Yan, Bianca. It's so exciting. Your starring with Miss Nora Honor. Ang ganda. Ang laki ng mukha mo sa poster, no? Pero siyempre may mga iba, gumawa pa rin ng issue. Oo. Meron doon naging problema sa billing. May kumalat kasi days before na nag-request na lakihan yung billing mo. Pero pati si Direk, sagot ka na rin, Direk, kasi mas alam mo daw may nagkalat kasi na parang gusto raw ng company Bianca na same billing with Mama Guy. Pero yun nga, kanina nilinaw sa akin ng manager mo, that's not true, no? Although, totoong nagkaroon ng issue about the billing, yung laki, pero hindi naman daw totoong pinapapantay kay Mama Guy. Is this true? Si Direk muna pasagutin ko, Direk. May I please speak first? Sige, Bianca na. I am shocked by the question, Bob. But I would like to handle it as professional as possible. Yes. I believe that the question is inappropriate for the event, and also hindi ko po alam kung ano mararamdaman ko because that is, I do not have any idea about that, and I'm worried about how people in this room might take it, hearing it from a representative from the press. Yeah, pero what I'm after is maging malinaw. Kasi kanina, ilinaw din ni Tracy. Kasi nung Monday, may kumakalat ng ganyan issue. So, sabi nga, tanongin daw si Direk. Tapos kanina tinanong ko si Tracy. Sabi ni Tracy mismo, that's not true, hindi namin pinapapantay. Yes, we requested na medyo lakihan. Oo na, yun nga. So, medyo nilakihan nga siya. Okay, apologies. Pasensya na po. No, I would just like to clarify also that the opportunity to work with the superstar, with our national artist, is already a blessing. And it is an opportunity that I already knew na hindi ko po palalagpasin. Being with her on set was a masterclass for me and was a dream I never thought I would achieve this early in my career. Kaya po, yung makasama si Miss Nora, that's already enough. Yes. Ako po bilang isang aktor, and the love that I have for my craft, and the respect that I have for myself and the industry, billing is not really, it's a bonus. It is something, I don't know, between internally, but ito pong question is something that
am not aware about. And bonus na lang po yun eh. It is a recognition as to how people see and respect the way I do my work. Pero dito po sa pelikulang ito na Mananambal, napakatagal na panahon ko pong hinintay ito na maipalabas dahil pinaghirapan po namin lahat ito. At marami pong pinagdaanan ng pelikulang ito. At yung maipalabas po ito at makita, lalo po na ito po ang pagbabalik pelikula ni Miss Nora Honor, is all that matters. Maraming salamat. Yeah, very well said. Is na-explain mo. Kasi, pero direct yun nga, may gumawa po kasi ng issue, no? Pero at least kanina si Tracy, nilinaw niya na it's not true. Pinalakihan, pero hindi pinapapantay with Mama Guy. Yeah. I think po, I think it would be unfair. So I think yung idea po of billing with anyone, I think, for that matter na artista po, siguro alam naman po nila, like sinabi ni Bianca, na si Ate Guy deserves all the rightful billing that she deserves given that she is an icon in the industry. So wala naman po siguro magko-contest na ang kanyang billing ay yung billing na nararapat para sa kanya at sa mga iba pa pong artista na may history as a performer. So hindi ko po alam kung saan po nanggaling yun. Pero kami po, like si Miss Karen, yung producer namin, when we designed the poster, alam naman po namin kung saan ilalagay at kung para kanino nararapat po yung tamang billing. Kasi ako rin po bilang director, ayoko po nung syempre may naaapi or merong hindi tama dun sa billing. So kung ano po yung nakikita niyo po ngayon, I think yan po yung tama at nararapat. Yes, yan. Thank you, Direk. No? At least well explained. Yan. Pero eto, kanina hindi na palabas yung trailer kaagad. Pero I saw the trailer already. Ang ganda ng trailer. Ang ganda, si Bianca, ang ganda ng dating din niya. No? Tapos si Mama Guy. Very interesting po yung trailer. Sabi niya kanina, di ba? Sabi ni Bianca, she waited na mapalabas to. Kasi syempre, mga 2 years ba direct? Or almost 2 years to. Pero yun nga, ang ganda ng feedback ng trailer. Marami nagsasabi na it's so exciting na mapanood ang Mananambal. Tapos ang ganda pa kasi Viva's releasing the movie, di ba? So yan, Bianca, I'm sure naririnig nyo sila Kelvin, si EA, si Martin, and even si Jerry, no? Yeah, naririnig nyo yung positive feedback about the trailer. So, gaano kayo ka-excited na finally papalabas yung Mananambal? Ako muna. Very excited of course kasi naalala ko nung sinunod namin tong film na to, napakasaya lang, enjoy lang talaga, sayang kasama na tong cast na to and with Direk Adolf, nag-guide niya kami talaga na maayos and of course, yung makasama yung nag-iisang superstar, yun na talaga yung pinaka bonus nun. Kaya excited na kami na mapanood nyo to soon. Ako, alam ko, lahat kami excited dito dahil bukod sa pelikula namin to, kasama namin ng nag-iisang superstar at na-handle kami ng tama ng aming direktor sa bawat eksena at ako, proud ako na mapapanood kong sarili ko ulit sa isang pelikula na nagkataon lang din na ngayon lang din kami uli nagtatrabaho ng mga kapatid ko dahil isang pelikula pa, kaya para sa akin, so napaganda namin to ng gusto. Kelvin niya. O sige, masaya. Siyempre, ako, unang-una, masaya ako dahil natapos na naman yung pelikula kasi sa totoo lang, ang dami talagang binigdaanan ng journey ng Mananambal. Sobra. As in, unexpected. Pero, masaya ako kasi naraos namin, natapos namin ng maayos, walang nasaktan, walang napahamak, o kahit na anumang negatibong pangyayari, o wala nangyari dito sa pelikula na to. And excited ako sa part na sa muling pagbabalik ni Ate Guy. And kami magkasama-sama sa pelikula na to para ipakita ang tunay na ibig sabihin kung ano ba talaga yung Mananambal. Kung masama ba talaga siya or mabuti. So, yun. For me, finally, na papalabas na itong Mananambal. Gaya na nga sinabi nila, maraming pinagdaanan itong pelikula namin. And
syempre with the direction of Direk Adolf, inatapos namin yung pelikula. And gusto lang din namin ibalik dun sa producer namin, si Miss Karen. Syempre yung tiwala na ibinigay niya sa amin. And syempre kay Miss Nora Honor, sa ating superstar, alam ko na maraming nakamiss sa kanya sa big screen. Kaya as a fan, namimiss ko na rin siyang mapanood. So we're very, very excited na mapapanood nyo na yung Mananambal on February 19. Thank you. Yeah. And of course, si Bianca, na ang ganda-ganda, parang mahal na mahal siya ng camera. Oh. Abangan po ninyo ang Mananambal, showing in cinemas nationwide, February 19 na po yan. Maraming salamat. Yeah, thank you. At syempre bago ko tapusin, congratulate lang si Jerry. Jerry, kasi napaka-professional mo. I heard nag-sprain ka, pero talagang pinilit mo to come here. Yes po, sa basketball, head sprain. Medyo masakit pa nga, pero syempre this is a big event. And excited ulit ako makasama sila. And excited ako mostly na lalo na makapanood na natin lahat yung Mananambal this February 19 na. Yan. So thank you. Mananambal, and pwede namang ilugtong na rin na paano nag-adjust considering nga yung hindi naman secret yung health condition ni Ate Guy. So yung filming ito is paano in-adjust for her? Actually po kasi, dumating din lang po sa akin as a blessing, hindi po sa akin nag-originate yung material. Nilapitan lang po ako nila Miss Karen during that time. So, I came in to write a new material, and alam ko naman po na si Ate Guy yung kasama dun sa cast. So, naka-work ko na po kasi siya, I think this is our 4th film together. So medyo alam ko na po yung condition ni Ate Guy kung paano rin itrato yung sitwasyon kung paano po siya, paano kami mag-work together along with the cast. So hindi naman po in-adjust yung script or yung kwento para sa kanya, pero aware lang po kami na ito yung realidad ng material. So si Ate Guy po kasi yung artista na hindi naman niya i-impose sa inyo yung kung ano yung meron siyang karamdaman or something, wala po sa kanya yun. Kasi kahit sa set namin, nakita niyo mamaya sa trailer, nandun siya sa falls. I mean, she knows the job very well, and she knows what she needs to do for a project. And nung binasa niya po yung script, alam niya po yung mga gagawin niya. So, lagi lang na po sinasabi na alalayan siya, because syempre, hindi na po siya bata. Pero when it comes to doing all those things, pag napanood mo yung pelikula, I think hindi naman nababawasan yung kapasidad niya as an actress. Okay, my next and last question is for Bianca. Okay, nabanggit mo kanina na parang masterclass ang makasama si Ate Guy sa pelikulang ito. Can you tell us stories na hindi ko makakalimutan na a scene, nakasama siya, may sinabi pa siya sa'yo na lagi mong dadalhin. May kwento ka bang gano'n? Siguro po, isa sa mga 2 memorable moments po ang masasabi ko po sa inyo. Una po ay yung pinakaunang beses na kami po ay pinatawag at nakumpleto po kami na kasama siya. We had a meeting together with Direk Adolf para po pag-usapan yung script po. Tapos po, dumating po si Ate Guy. And actually, that moment, we weren't sure if she was going to arrive because nga po Ate Guy is in a very sensitive condition. Kaya po nung pag-usap po na yun, in my head, somehow I was wishing and hoping na mamimit ko kaya siya ngayong araw. Pero kung hindi, ayos lang din. Pero kung oo, it would be wonderful kasi naririnig ko lang po yung mga storya niya, po sa mga sa lola ko po, sa mga tita ko po na talagang naging fans po niya, mga pelikula niya. And then po dumating siya nung araw na yun. At pagdating po niya, parang slow-mo po sa paningin ko. Pagpasok po niya, si Miss Nora Honor is such a lovable, and Miss Nora is very tiny and huggable, and meron po siyang ganung pakiramdam na she has this magic na kahit pumalayo ka sa kanya, gustong-gusto mo siyang yakapin. At yun yung pinakaunang beses na nakita ko yung mga mata niya. Nung nasilayan ko yung kinang ng mata niya, alam ko na
kapag naika-eksena ko siya, alam ko na yun yung tatandaan ko na gusto ko rin ma-achieve. Isa sa mga gusto ko ma-achieve sa pag-arte ko, kapag po ako ay nakarating din, kung pagpapalaran po ako na tumagal sa industriyang ito na ginagawa ang mahal ko. Nakapagpa-picture po ako sa kanya nun, and isa po yun sa mga, bihira po ako ma-starstruck, pero isa po yun sa mga moments na talagang slow-mo, parang tumigil yung mundo, uminit yung mukha ko na nakatabi ko siya, yung nag-picture kami sa sofa, tapos ang selfie ko pa yung 0.5 na may flash. Sabi ko, Ate Guy, pwede po bang pa-picture? Ipapakita ko po ito sa lola ko kasi tuwang-tuwa po siya na nalaman nila may pelikula po tayo. Yun po yung una. And yung second was yung final scene namin together in the movie. I was very nervous doing that scene, and it was one of those days na kaming dalawa lang po kasi yung magkasama nun on set together with Direk Adolf. Nasa gitna po kami ng bundok, may falls. It was not the very comfortable situation to be in, pero being there with her and seeing her acting as if she's as young as she used to be, it was magical. And yun po yung sinasabi ko na it was a masterclass because I dream to be like that. No matter how cruel this world is, you hold on to what you love doing and you do it to inspire people and to be kinder to the people around you. Okay, thank you very much. Na-learn na lesson in terms of acting, ang natutunan niyo from her. Anyone would like to answer first? Ako kasi nakatrabaho ko na si Nanay sa isang teleserye. And nakatrabaho ko na rin siya before sa isang pelikula. Kahit saglit lang, pero talagang yung siguro yung tatataka sa eksena, tatataka sa co-actor mo, tatataka sa ka-eksena mo, yung give and take, yung pag-moment mo hindi ka sasabawan, alam mo yun, pag-moment niya, isa-share niya sa'yo, ganon. Kahit hindi niya sabihin yun, pinaparamdam niya sa co-actor niya, at naramdaman ko yun nung mga naka-eksena ko siya, nakatrabaho ko siya. So, for me, yun. Kailangan makapag-share ka na sa co-actor mo, hindi mo siya sasapawan. Yun. Ako naman, ang natutunan ko kay Miss Nora is yung sobrang relax niya pag nagtatrabaho siya. Parang alam niya yung ginagawa niya. Hindi siya nagpapadala sa kung ano man yung meron sa paligid. And yung mata niya kasi, bakit wala kayo sa eksena, parang sabi nga ni Bea kumikinang, totoong kumikinang talaga yung mata niya. Which is, yun yung kumukuha ng connection sa inyo pag magka-eksena kayo. So, titignan mo lang siya, affected ka na. So, napakadaling makarelate sa pakiramdam na nararamdaman niya kasi nga, nagtatranscend sa mata niya. Hindi ko alam kung paano niya yung ginagawa. So, habang magka-eksena kami or sa mga ibang eksena niya, pinapanood ko siya sa monitor kung ano ba yung tumatakbo sa isip niya. So, hindi ko rin alam kung ano yun, pero sobrang sarap niya panoorin habang nagtatrabaho kasi parang alam niya yung ginagawa niya and parang pa rin siyang bata. Totoo yun, na parang kahit despite sa nangyayari o sa kalagayan niya, ibibigay niya pa rin yung best of best niya para doon sa kailangan niya doon. So, feeling ko makakatulong yun sa younger generation like us. Parang hindi mo kailangan magpadala sa circumstances na nangyayari. So, relax lang, alamin mo yung trabaho mo, and maniwala ka lang. Yun yung nakita ko sa kanya. So, yun yung natutunan ko sa konting panahon. Yeah. Isang bagay lang na nagustuhan ko o natuklasan o natutunan dahil kapag si Ate Guy naman ang ka-eksena mo, alam naman natin na sobrang galing niya, hindi mo na kailangang i-effort, i-pressure o pilitin yung pag-arte mo kasi kapag alam mo naman, tingin pa lang ni Miss Nora,
buong pagkatao mo, mararamdaman na eh. Kaya hindi mo kailangan kontrahin yun, isuko mo lang, ibigay mo. Kasi pag naramdaman mo, kusa ka na rin aarte. Hindi magiging OA. Makikita naman yun na, ay, nararamdaman niya talaga si Miss Nora kasi tama yung reaksyon, yung emosyon na ginagawa niya. At yun yung parang moment na i-cherish mo hanggang pagtanda mo yung ganung pangyayari. Hindi ko yun makakalimutan. At pinagpapasalamat ko rin yun sa ating director, sa aming producer na kami yung napili rito at parang once in a lifetime lang siya. Kaya kailangan kunin mo yung moment. Yun lang. Ako naman po, it was my third time na kasi na maka-work si Nanay Guy. And napaka-interesting ng question kung ano natutunan sa kanya. Doon sa 3 beses na naka-work ko siya, ang hirap kasi talaga ipaliwanag kung paano niya ginagawa yung acting niya. Kasi pag titingnan mo siya, hindi siya gumagalaw, hindi siya malikot, hindi malaki ang acting niya. It's the eyes talaga eh, yung soul, yung purity ni Nanay Guy. And I remember nung humingi ako na advice sa kanya kung paano mate, anong advice yung may bibigyan niya sa akin. Sabi niya lang is, yung natural lang. Yun lang yung sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, huwag kang mag-method and gano'n, huwag mong gawin kung ano-ano. Yung natural lang, kung ano lang yung nasa puso mo, yung soul mo, gano'n. So, sa tingin ko, hanggang ngayon, naguguluhan pa rin talaga ako, yun paano yun. Magic, sa tingin ko, sinanagay na talaga yun. And doon ka matututo na professionalism na lang niya, the way she treated the whole production, yung cast, lahat ng artista, from mababa to hanggang mataas, same, si Nanay Guy. Ganun niya yung trato kahit na superstar siya. So kaya siya tinawag na superstar. So yun. Bianca, would you like to add, Bianca? Isa pa po. Ako po, the level of kung paano po siya magtiwala sa mga katrabaho niya. Regardless kung ano po ang posisyon. Isa po kasi yun sa mga learnings ko as one of the new generation of actors po dito sa industriya. Kung gaano po kahalaga ang healthy and collaborative working environment. At isa po yun sa mga nakita ko kay Ate Guy. Nakita ko po yung faith na meron siya, yung tiwala na meron siya sa mga katrabaho niya, sa kanyang direktor, especially kay Direk Adolf. Nakita ko kung paano din siya nagtiwala sa akin at ipinagpapasalamat ko po yun. Kung paano din siya nagtiwala kay EA, kay Kelvin, kay Martin at kay Jeric. No matter how much of a veteran she already is, she made us feel that she is with us on set. That she is our co-actor, and we have so much respect for that. It's an honor to experience that. Best na kayo nagkatrabaho ni Ate Guy. So ano po, may mga differences pa ba or yung mga bago ka na discover paano siya, yung working relationship? Siguro kasi ako yung karamihan ng collaborations namin ni Ate Guy kasi I was always looking to something na hindi niya pa nagagawa. Or kung something na nagawa man niya, pero ngayon, given yung maturity niya as an actress, kung ano pa yung pwede niyang ma-contribute. And always, yung strength kasi talaga ni Ate Guy, katulad ng sinasabi nila, is yung siguro gift na yun sa kanya ni Lord, yung presence. As a director, you always look for that particular scene lagi na si Ate Guy minsan parang napakasimple lang ng eksena, pero pag ginawa ni Ate Guy, parang may special siyang ginawa dun sa eksena. Kahit na nakaupo lang siya, or sometimes kahit nakatingin lang siya dun sa co-actor niya, kung sinabi mo sa kanya kung ano yung iniisip ng character, minsan magbibiro pa yun, sasabihin niya, parang hindi ko naman yata kaya yun. Tapos tatawa siya. Pero pag ginag-roll yung camera, makikita mo na yung units na pinag-usapan nyo, nandun lahat. So, hanggang ngayon, yun yung, siguro as a director, yun yung kakaiba kay Ate Guy na parang hindi siya, siguro because she's a very instinctive actor, kung ano yung nararamdaman niya, yun yung pinoproject niya as an actress.
Kaya siguro sinasabi nila, Jeric, nila Kelvin at saka ni Bianca na nagtatranslate sa kanila yung nararamdaman ng character. So, every movie lagi may bago pa rin siyang naipapakita bukod dun sa alam na natin na power ng kanyang mga mata. About na lang dun sa location nyo is Siquijor, diba? Ito ba yung talagang naisip ng place, especially yung pananambal medyo kasi di ba sa Siquijor merong mga meet na maraming mananambal or what? Ito po ba yung nakita niyo talagang place? Noon kasi, noong 2005 or 2006, ay nung nag-uumpisa pa lang ako at nagsusulat ako ng pelikula, si La Derek Brillante Mendoza ay gumawa ng pelikulang Mystic Island na nakaset sa Siquijor. Nagpunta kami doon for 1 week. Noong 2005, at nag-interview ako mismo dahil ako yung nagsulat ng script ng mga mananambal. Hindi ko alam na magagamit ko siya later on for this film. Ang maganda siguro dun kasi yung sa locations and all, si Ate Gay kasi kumbaga binagay lang din naman namin yung sitwasyon dun sa kanila. Lalo na po dahil pinag-uusapan yung mga mananambal, so kung ano yung ginagawa nila, hindi namin siya in-exaggerate na kung ano yun. Pero kung ano po yung ginagawa nila talaga doon. Kasi ang mananambal naman po ay traditional healer. So, as an alternative to the doctors in small communities, if one or more in the community feels something, they go directly to the mananambal para gamutin po sila. Kumbaga sa atin po dito siguro sa Maynila or sa mga karatig na probinsya, Hilo, diba? Kung may nararamdaman ka, sila po yung immediate. Pero ang ginagamit po nila, traditional medicine. So, yun. Thank you. So, at dahil kita naman natin na sa totoong ganong kalagayang lokasyon kami, we didn't have proper standby areas. Of course, para po kay Ate Kai, there had to be something that would be safer for her. Pero mostly talaga, walang signal, walang maayos na upuan. Kami, naalala ko, doon na kami sa falls nakaupo, and hindi na kami umaalis sa set kasi para rin magawa na namin at matapos namin kaagad yung mga eksena. Pero being in the middle of nature, parang rin naman we used it to internalize into the story, and palagay namin yung mga ganong sitwasyon at detalye ng kalagayan ng kondisyon namin sa set is part of the commitment to the story. Kasi siguro kung hindi mo immerse yung sarili mo sa ganong environment, bilang isang aktor, bilang director, at yung lahat ng tao na bumubuo ng pelikula, I don't think it would look and feel the way it does right now. For my second question, Bianca, kasi napapanood ka namin sa TV, and ang napapansin namin, people like you kasi hindi ka push over na tao. Hindi mo hinahayaan yung mga tao na you put them on their place, yung ibang tao. So, may boses ka, yun yung gusto ng mga tao sa'yo. So, yung question ko kasi parang dito yung character ni Karina is ibang-iba, opposite nung character mo sa totoong buhay. So, ano yung mga adjustments na ginawa mo para mabigyan mo ng buhay si Karina na isang parang meek person, and at the same time, meron bang parang redemption yung character niya? Maraming salamat po for that observation, and I'm very grateful na nakikita din po ninyo yun. I believe bilang isang aktor at kung gaano ko po kamahal ang ginagawa kong pag-arte, yun naman po ang aking goal sa bawat role na gagawin ko. The goal is for them to always look different, feel different. The goal is for all of them to not look like Bianca at all. At hindi po siya madaling proseso. Kasama po yun sa kapag sinasabi po namin na napakadami po ng pinagdaanan ng pelikulang ito. Totoo po yun. That's why it also took so long before it was possible to show. Ako po, to prepare for Alma, unang-una sa lahat, I went through multiple script readings with Direk Adolf also. Nakilang meeting din po kami about this. I was
in communication with my producer also para po sa pelikulang ito. So I know ano po pa ba yung mga kailangan, ano po yung mga maitutulong ko rin po to make things easier or for me to do more than what I am expected to do from my part as an actor. To prepare for my role also, I did go through, aside from the workshops that was given to us as an ensemble, I also had workshops po for myself together with my acting coach, Jay Cruz. We had just a day of workshop before we had to leave for City Hall. Pero habang nasa City Hall po, honestly, hindi ko rin po gaano sila nakausap ng mga oras na yun because that was what the role needed. I tried to really exclude myself from the attention and I wanted to feel what the world of Miss Nora and my character feels like because it's a really dark place to be in and it wasn't easy to go in and out of, sa totoo lang po, but I'm happy nung napanood ko na lumabas na siya, napapanood na rin siya ng mga tao ngayon. Kahit na hindi siya nagsasalita, for you to actually build and imagine na ito yung mundo ko, ito yung ginagawa namin ng nanay ko, ito yung pinaniniwalaan namin, at kung paano nila ako nakikita, at kung ano yung mga mangyayari. It took so much, but I am proud of this movie kasi nga po, sa dami ng pinagdaanan, I know that I was able to fulfill my part as an actor and it's a bonus to be with Miss Nora in it, who is acting alongside myself. It was a journey and actually I can go on and on talking about what the process or what my process would be. Pero salamat po. Yun naman po ang goal for noticing na every character of mine is really different from the previous. Salamat po. Ibang-iba talaga si Karina sa pinapakita mo rin sa mga tao. Opo, maraming salamat po. Salamat. Ako talaga nung gagawin namin tong pelikula na to, wala talaga ako idea kung ano yung mananambal. Kasi it was an old saying, di ba, na ayun nga, until makapunta kami sa Sikihor, na balitaan namin, na balitaan ko yung mga news na ayun nga daw, yung mga mananambal is healer, pero of course may mga side comment din na kwento din na may mga ano din sila ng nangulang gano'n, ng ibang kwento. So medyo somehow nakatakot, pero that was before. Pero ngayon daw, pinopromote nila is truly the healer na mananambal dun sa Sikihor. One day. Ayun, so ako yung mananambal naman, yung nalaman ko yung mananambal sa tito ko. So, tinanong ko kasi nung nalaman ko kung ano ba talaga yung mananambal. Ang sabi nila, manggagamot yun. Tapos sinearch ko rin sa ano yung mananambal. So, faith healer nga talaga siya. And ako naman, personally, naniniwala kasi talaga ako sa mga manggagamot eh. Meron talaga silang alam pagdating sa mga paggagamot gamit yung mga natural na halaman, kung ano may yung available sa paligid or natural resources natin. So, dati ang mga kwento sa mga gagamot ay albularyo kung tawagin, mababait sila. Pero base din sa mga na-research ko, yung mananambal, meron ding mga mananambal talaga na nag-i-exist na kaya rin nilang gumawa ng paggagamot sa masama or pangkukulang. And hindi naman sila lahat ganun. So, depende sa situation, depende sa pangyayari, kaya nangyayari yung mga ganung bagay. Base sa kwento na na-research ko. And ngayon naman, sabi ni Jerry, totoo naman po na ang mga mananambal ay nakafocus sila sa paggagamot lang naman talaga. And syempre sa probinsya, sa abot lang ng kaya nila, kung saan nila kaya makapagpagamot, doon lang naman sila talaga nagpapagamot. So, para sa nare-respeto at dapat pa rin talagang igalang yung mga mananambal. Kasi mahirap din naman yung ginagawa nila and nakakapagligtas din naman sila ng mga taong nilalagay sa alanganin. And share ko lang din, nung unang punta namin sa Sikihor, binigyan kami ng bracelet na merong oil, dasal na protection para kung sakali mang merong pangontra, merong may gustong gawin sa amin hindi maganda, merong protection na kapag gumulo daw yung langis na nasa loob ng tube,
eh ibig sabihin nun, may sumusubok na saktan or gawing masama sa amin. Ayun. So, share ko lang na meron kaming kasamang totoong mananambal nung nasa Siquijor kami para din sa kaligtasan ng lahat. So, lahat kami naka-bracelet, lahat production, artista, at pinagbabawal na tanggalin namin siya habang hindi kami nag-e-excel na. So, yun. Share ko na. Ako naman, familiar naman ako sa mga ganong klase ng dito sa mundo kasi laki akong probinsya sa Cavite. Sikat yung mga agimat, etc. Mga tikbalang, multo, aswang. Sa Bicol, ganun din. Laki akong Bicol, kaya familiar ako sa mga ganong pangyayari. At totoo naman na may natural healing tayo lahat ng tao. Hindi lang natin alam kung paano gawin yon o paano i-practice. Silang mga mananambal kasi sila yung mga napag-iwanan ng mga lumang aral, teaching, kung paano manggamot. So, totoo naman sila at may experience din ako sa mangkukulam dahil sa panahon natin ngayon, may ilan-ilan pa rin naman na naandyan pa rin sila. Hindi naman sila nawawala, nagtatago lang sila. Pero dahil, syempre, pinatay na ng modern medicine yon. Kaya parang sa pandinig natin, parang kwento na lang sila eh. Pero alam kong meron talagang gano'n, nag-i-exist sila. Ako una, takot ako kasi gaya ni Jeric, wala rin akong kaalam-alam about the history, kung ano sila. Di pa ako nakakita or nakaka-encounter ng isang mananambal. Pero nung nakapunta kami sa Siquijor, mas naliwanagan ako na hindi pala lahat ng katulad nila is yung nakikita at naririnig lang natin. Sabi nga ni Kelvin, may nakasama kami mananambal talaga na nag-protect sa amin. Diba? So, and share ko lang, first time ko rin makapunta sa Siquijor at masasabi ko, napakaganda ng Siquijor. Kaya sa lahat ng mga natatakot pumunta, nagdadalawang isip, hindi totoo. Napakaganda ng Siquijor. Actually, to connect lang din po sa sinabi ni EA po, no? Sa totoo lang, noong mga una po naming narinig, I mean, lalo na po sa generation ngayon, hindi naman po ganun ka-widely educated about sa mga ganito na meron tayo dito sa bansa natin. Eh. Ang pagiging isang mananambal based on research ay marami pong misconception because hindi po lahat ng tao ay naiintindihan whether is it something good, is it something bad, is it a good power or a bad power na niyo po yun. So, marami pong misconception at marami pong hindi nakakaintindi which leads to maraming takot. At tama po, when we got to Siquijor, kahit ako I didn't know what to expect kasi marami nagsasabi na ako mag-ingat ka, kahit anong mangyari, huwag ka masyadong ganito, huwag kang ganyan, huwag kang magtiwala sa mga tao. But when you go there, you really cannot judge something by what people say. You really cannot judge something or someone by what you hear from other people. Kasi po, nawawala eh. We don't want to remove the magic of what something truly is. Napakaganda po ng Siquijor. Mabuti po yung mga tao na nasa Siquijor. At ang pagiging mananambal ay yung pagkakaintindi ko ay bilang isang faith healer. Healing through faith. And I think that already speaks so much. Although dito po sa pelikula, kaya po mananambal ang tawag ay dahil maaaring meron pong pagkakaintindi na kung alam mo magpagaling, ay kaya mo rin gawin ang kabaligtaran. Thank you, very interesting. Thank you. Direct, last question po. Direct, ilang beses niyo po naka-work si Ate Guy, right? And I'm sure alam niyo po yung filmography niya. Kung mabibigyan po kayo ng parang wishlist na i-revive isang movie niya o wish niyo na kayo mag-direct ng movie ni Ate Guy, anong movie po ito? From her filmography. Makahirap naman. Isa lang po, top of man. Sa ngayon, inaayos namin yung sequel ng Bon. So kung matutuloy at magiging maayos, yun. Bon. Pero ang pinaka-paborito kong ginawa ni Ate Guy, dalawa, Bona at saka Bakit Bughawang Langit. Mas gusto ko yung mga simple niyang pelikula. I-manifest natin yan direct. Bona Part 2. Thank you. So, nung mga nakapanood, ayun. And congratulations kay Bianca sa pagkakanan.
Direct mo na. Siyempre yung curiosity about, kasi yung idea of a healer naman, generally, the faith healers is not only unique to the Philippines. Anywhere in the world, they also have that same culture. Iba lang yung tawag, iba lang yung ginagawa. But mostly ang nakuha kong tanong, syempre unang-una was about kung namamana ba talaga siya. And like how one person can say yes or no kung sa kanya inililipat yung karunungan ng pagpapagaling. Kasi nga, di ba, given na ngayon, syempre karamihan gusto, syempre yung mga younger generation would want to explore other things than what their parents or their grandparents have been doing, di ba? So, like katulad yung sa technology, katulad nung ginagawa ni Wangwood, di ba? Yung pagtatato, pambabato, ngayon nahihirapan na rin sila. Siyempre yung ibang mga kabataan ayaw na rin na ganun ang gawin nila. Gusto nila pumunta sa patag, magtrabaho. Diba? So, yun, mostly ganun, yun yung una kong nakuha sa kanila na parang kung kaya kasi yung character ni Bianca, sa kanya parang gustong ibigay ni Ate Guy yung pagiging mananambal. So, tinatanggap niya ba or napipilitan lang siya? So, yun. Paano yung naging reception? And may mga parang comments ba na pwede kayo i-share sa amin direct from international audience? Siyempre yung horror, yung takot is yung generally, siyempre may mga eksena kami na natakot sila kung ganun daw talaga ba yung nangyayari in real life about witchcraft or kung bakit. Siyempre yung mga questions specific dun sa ginagawa eh. Pero generally, na-expect nila kasi like si Ate Guy na parang nalaman nila na ganun yung stature niya, bakit bilang artista ay willing pa rin siyang gumawa ng mga ganung klaseng pelikula. Siyempre, ang sinasabi naman namin kasi siyempre as an artista, you still long and crave for roles na, di ba, na hindi mo pa nagagawa at mayroon ka pang pwedeng ma-contribute. So, nakaka-amaze lang sila na pag sinabi namin 70 na si Ate Guy. At nagagawa niya pa yung mga ganung eksena. Thank you, Direk. So, congratulations, Bianca, for winning Best Dramatic Actress for nandun mo ka ba, Bianca, nung in-awardan ka? And kumusta and ano yung pwede mo ma-share sa amin na pagtanggap mo dun sa award? Opo, nandun po ako. Maraming salamat po. When the award was given at tinawag po ang pangalan ko, hindi ko po inakala, honestly, at all, na my performance would be recognized at that level. Yun nga po ang sa akin po kasi, ang pinakahihintay ko lang naman po ay may palabas na po ito eh. At yung mapanood na po din yung lahat. Pero the fact po na nauna po yun, nauna na nagkaroon ng parang ano na po para sa akin at sa ginawa ko, I was already in cloud nine. Sobra-sobra na po yun para sa akin. I did not even know how to thank each and everyone in the room and who made that award possible. Pero isa lang po ang sa utak ko talaga. Ito sa blessing. Alam kong pinagpasalamat ko agad yun sa Ama. At para po yun sa lola ko. Actually, ito na lang pahabol. With this one, Bianca, parang siyempre, Best Dramatic Actress kayo sa International Award. Paano mo na tinitake yung mga magiging next projects mo? Sa totoo lang, hindi naman po nagbago. It made me more hungry. It made me more curious as to what else I can do and how I can improve myself to be more capable of bigger roles and more impactful roles. Kaya nga po nang ina-explain ko po kanina, mahal ko pong ginagawa ko eh. Alam ko po na isa po akong aktor. Kaya po ang goal ay, kung papalarin man, ay maging katulad po ng isang Miss Nora Honor na umaarte pa rin hanggang ngayon at walang kupas na napakahusay. Ako po bilang si Bianca Umali na aktor, alam ko that I will go always the extra mile for the roles that I am given. As long as I am trusted. Para po dito sa Mananambal, maliban po sa immersion ko, maliban sa
workshops ko into the character. I even had to go up until the fact that I even darkened my skin color for the role, just to match the environment, just to match the world. And I'm always willing to do more and more and more. And I will never stop being curious, and I will never stop being excited po na umarte at ipagmalaki ang pelikulang Pilipino. Congratulations, Manalo. Thanks, Jean. Alma, tama. Alma po. Parang tanong ko lang kung paano ka nakarelate sa character mo bilang si Alma. And secondly, parang kung in real life ba, meron kang ganitong lola or kamag-anak na ito-transfer sa'yo yung kapangyarihan, are you willing to do the same, accepting it or not? Parang yun. Salamat po. Maganda po ang inyong katanungan. Siguro po una, the first thing that popped into my head po kung paano po ako nakarelate kay Alma po. Si Alma po kasi she is a very curious person. At gusto niyang ma-experience kung ano yung meron sa labas ng mundo niya. Gusto niyang ma-expose, gusto niyang magkaroon ng mga kaibigan, pero hindi niya alam kung paano. Doon siguro ako na-relate as I remember kung paano po ako nung mas bata pa ako. I wasn't really the best extrovert person. Dati po hindi po ako marunong makipag-usap gaano. Dati hindi po ako marunong makipagkaibigan. Hindi po dahil hindi ko gusto, pero dahil po hindi po ako marunong. At isa po yun sa mga naging character development ko rin po siguro bilang Bianca na there's nothing to be afraid of. Kahit na hindi ka marunong, magtiwala ka lang. Masasaktan ka, oo. Pero everything will be worth it because things will make you stronger. The world may be chaotic, but as long as you know that you are taken care of and protected by God, you're okay. Pangalawa po siguro din na nakarelate ako ay yung sinasabi niyo po na kung meron ba akong parent o lola na ipapasa sa akin. Siguro po closest na po yung ako po kasi yung pinaka-ate sa loob ng bahay namin ng lola ko. So ako po yung pinaka-assistant ng lola. Kaya po siguro yung pakiramdam na sa akin po ipinapasa yung pag-aalaga sa mga mas nakababata kong pinsan na hindi ko po alam kung ready ba ako gawin o hindi. Kailangan kong matutunan dahil nga po ako po ay naulila. And I had no choice but to be raised as someone who will take care of other people. Pero ngayon po na matanda na ako, I love doing it. I'm a proud Lola's girl and I'm proud to be raised by my Lola. Thank you. Salamat po. Yung second question ko dun sa mga boys na cast, tanong ko lang kung in social media world ngayon, di ba? Kayo ba personally, naniniwala pa kayo sa ganitong klaseng folklore ng Pilipinas, di ba? Yung mananambal, manananggal, yung mga faith healer, at kayo secure na about yung extraordinary supernatural na thing. Ako siyempre, naman, naniniwala pa rin ako. Gaya nga sinabi ko kanina, simula nung nagawa ko tong pelikula at nakapunta ako ng Secure, na-realize ko na hindi lahat ng napapanood, naririnig natin is totoo about pananambal. And ako man, siguro oo. Kasi, binalikan ko yung dun sa bracelet Sa akin, noong una akala ko, kasi gumalaw siya, parang gumalaw. Natitignan ko siya, parang gumalaw. Yun pala, yung kamay ko lang pala yung gumalaw. Pero hindi, sa akin, hindi. Awa ng Diyos, hindi naman. Wala naman akong nagulo or wala naman kaming nagulo na kakaiba o ibang tao doon sa habang nagsushoot kami ng mananamban. So, yun. Sa akin, opinion ko, oo, naniniwala ako. Kasi, ang dami pang ang dami pa rin natin hindi natutuklasan sa material world. So, kung species lang ba talaga yung meron dito, 8 billion lang ba talaga sila? Or meron bang hindi nakikita ng natural nating mga mata na nag-exist din sila? So, nakakatawang pakinggan, pero somehow,
talagang naniniwala ako na merong manananggal, merong aswang, kasi depende naman eh. At saka siguro hindi na lang din, sumasabay lang din siguro sila dun sa generation or nag-a-adapt lang din sila sa kung ano yung pagbabago ng tao sa mundo. So, di ko alam, pero opinion ko, naniniwala ako. So, limited lang kasi yung pagkakataon, maaral natin yung mga bagay-bagay. So, ang dami pa. Sa ilalim ng dagat, di nga natin kaya aralin yun eh. So, ano ba talaga yung meron sa mundo natin? Naniniwala ako. Ayun, sa part na yan, meron akong may share dyan. Ako yung parang buhay na patunay na meron talagang ganyan. Kasi nung 2023, nagkaroon ako ng pinch nerve sa balakang. So, tumagal siya ng 9 months na may ipit akong nerve. Hindi na ako makalakad, hindi na ako makatayo. Talagang, ang nipis na ng left leg ko. Bigla na lang may isa akong parang lolo-lolo na nagkwento, baka meron ka dyan, ginaw ko lang, baka meron ka dyan manghihilot, kung hindi ako makalakad eh. Sinabi niya, meron, buti sinabi mo. O di ang nangyari, kinabukasan, pinahilot niya ako, ang tawag pala sa kanila, hilot bulong. Bulong, hilot sa bulong. Literal, na totoo, kasi nung habang minamasahin niya ako, may binubulong siya eh. Chant niya siguro yun, hindi ko naririnig, hindi ko naiintindihan kasi hindi rin Tagalog yung sinasabi niya. Habang minamasahe, hinihilot niya ako, nasa part na nung may ipit, naramdaman ko talaga, tumalon yung ugat na hindi ko alam kung ano yun, laman ko o ugat. Instantly, pagka putok na yun, naramdaman ko kagad yung refreshing, yung na-relax ako, nawala yung ipit. So sabi ko, mapapamura ako, totoo pala to. Nakalakad akong bigla, nakapag-exercise na ako. So, may paglalaban ko na totoo yung mga ganyang bagay. Dahil ako mismo na-experience ko na pagaling ako ng hilot na may bulong. Yun lang, parang ang bigat ng story. Totoo? Totoo yun. Madali ko kayo. Ako din po naniniwala ako kasi lumaki ako sa Tanawan, Batangas, sa Laguna, sa Quezon Province. So, karamihan din sa amin ganyan yun, mga bulong, hilot, albularyo. So, yun, marami rin experiences like sa family namin, sa brother ko na ayun, hindi ma-detect, hindi malaman ng doktor kung ano ba talagang sakit sa tiyan. So, sa amin dadalhin sa albularyo. So, doon, somehow, syempre, siya, faith nga siya, faith healer. So, pag naniniwala ka, talagang, magagamot talaga siya. So, ganun sa amin, naging practice talaga siya. So, ako naniniwala ko. Thank you very much. Bookline. Pasensya na daw po. Maraming salamat daw po sa pagsuporta niyo. Nanonood po siya ngayon. Ay, nanay. Ayun, ako po dito si Riley, isang basketball player and isang vlogger na rin. So, Kelvin. Ang ganda ng tol, promise. Ako naman si Kelvin, ang gaganap bilang si Liam. Ayan, ang breadwinner ng pamilya ko. And at the same time, ang sideline ko is maging editor ni Wade. And naging tropa ko na rin si Riley. So, kasama si Ethan, ayun yung circle of friends namin, na kami ang magsisilbing vlogger na pumunta sa City Hall para saliksikin, alamin kung ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan ng mananambal. Yan, ang pangalan ko rito ay Ethan. Pwede rin papaitan minsan. Ako yung financer ng group. Kinuha ko lang yung pagkakataon na makasama sa grupo na yon kasi ang totoong pakay ko rito ay yung character ni Jerry. Chancing ako pag may pagkakataon. Ako naman po dito si Wade. Isa ako sa vlogger, of course. And si Wade is very wild. Wild kami ni Riley. So yun, spoiled brat.
And then, tingin ko, isa siya sa mga dapat abangan doon. Actually, malayo talaga sa akin to. So, nag-enjoy ako i-play to. Very different for me. Ako naman po dito si Alma. Ayan po. Ang anak po ng mananambal. Lang sa kanila is yung hindi mo kasi masasabi kung creepy ba talaga or hindi. Yung isang bagay until na ma-experience mo siya. Yung creepy kasi dito yung nakakatakot kasi dito sa mananambal is yung sinusubok niya yung paniniwala mo sa isang bagay. Kung ikaw ba talaga ay naniniwala o hindi. Kasi hindi naman pag sinabing nakakatakot, visual, nakakatakot na siya. So, para sa akin, napakalalim ng ibig sabihin kung ano ba talaga yung nakakatakot. So, yung definition ng nakakatakot ng mananambal is another level siya. Ibig sabihin, ibang level. Hindi siya yung expectation ng karamihan na kapag nakakatakot, jump scare yan. Kapag nakakatakot, visually appealing na nakakatakot talaga siya. So, it's about the story, experience, and yung pagkakatotoo nung bagay na tinatalakay. Yun, kung paano siya nabubuhay. Po ay nagpapasalamat sa oras po at panahon ng lahat po ng mga tao na nandito. Mula po sa lahat po ng mga kaibigan po namin na press, maraming salamat po sa inyo. Sa GMA Sparkle, maraming salamat po. DC Entertainment, maraming salamat. Sa Viva, maraming salamat din po. Sa lahat po ng aking co-actors, thank you very much for being such wonderful co-actors on set. Sa aking director, Dendrick Adolf, maraming salamat po sa inyong pag-aalaga. Muli po, ang Mananambal will be showing finally on February 19, pagkatapos po ng napakahabang panahon. At kay Nanay Nora na nanonood po ngayon, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa ipinamalas po ninyong talento at sa inyong pong panahon na maging kasama po kami. Maraming salamat po. Again, Mananambal po, February 19 in all cinemas nationwide. To our dear friends from the press, media, bloggers, and content creators, maraming salamat po for joining us today. Thank you so much for your time, and we hope that you guys would spread the word on your socials and even to your friends and family that malapit na po natin mapanood ang Mananambal 2 weeks to go in cinemas nationwide. Thank you very much. And to our cast and director, by the way, please join me here on the side because all together we will watch the trailer of your film, Mananambal.